are in Bangkal, Davao City. This is the beginning of our tour. That building there, that is a house where somebody stayed, somebody important. We are now in the day of the Lord. This is September, the year 2005. This is now the day of the Lord, and it is now time to tell the story about the coming of God to earth. He came to earth wearing two physical bodies, and he stayed in his station was in this building. Yeah. Thank you. Here is the entrance of the shrine. This is the shrine of perfection of persons. I would like to say something at this juncture, that any person who wants to read the whole story can read this story, because there are books that have already been prepared, and the truth seeker can come to Bangkal and make a request and can read the whole story. Because here in this video we cannot say what everything that happened. This is the entrance of the shrine. Inside we are going to look at something. This is the place where happened the second coming of Jesus Christ. God came to earth wearing two physical bodies. They were two. That is why the Philippines is now the Holy Land. The old Israel is no longer the Holy Land. It is now our city and our country that is the Holy Land. And God the Father came here in the year 1975 to announce that the Philippines is the new Israel. And his other purpose was to announce that at the proper time who was the second coming of Christ. Because as I said, his companion is a young man who carried the name of Jesus Joseph. But they did not want anyone to know their true identity. They wanted the people to think that they were ordinary people. You stay in this door, and it has to be said here that we are not adhering to the Bible. This is not Bible. This is the truth of God. The companion on this mission, Jesus Joseph,
He died and he is buried here. He died, he was attacked by drug addicts. And following his death, God made this place in looking the way it is now, a shrine, which will be the future last refuge of mankind. Joseph died, and there is his motorcycle, his partner in his mission. He could not be recognized as God, because if people knew who he was, they would not have been able to let him do his work. His body is now the solid foundation of the new world, because they came to lay the foundation for Land we work. We are missionary to follow Mother Decree. We are strengthened to meet whatever will be. There will be no new world without Joseph. We guard this holy shrine, the true God, the joy of the world, earth and heaven awaiting this day, the moment of truth. That's the moment of truth to earth people. Ibat sa inahan, ibat sa amahan. Pariya di ay no. Ang hinahan daw, di pala ng hinahan. Sa daw, Sa sunod na saan, personal to, by Philip, by Mrs. Catalina Lugo. Kasulti naman ni Mama Ting kanina sa ang kaayuhan na nahimong ni Mother dito sa Davao. Kaning September 5 ko, mawali ang pag-abot ni Mother din sa Davao. Kani, landrumon kaayo na itong tananin na nakaila kay Mother. Kay hantod sa hantod. Mawali ang naghatag na ito. Inspirasyon sa akong ginagawa. Ang ako lang ikaingon nga magpasalamat ang tanan ang hangtod karong panahonan nagkahiusa gihapon ta bisan unsa ka gapapag nga kalisod sa atong panginabuhi diha gihapon ang tanan nito. Ang muyo lang gihapon ta ni Mother nga hangtod sa hangtod katagan man gihapon ta niya og taas nga kinabuhi. Sa sunod na panahon, magkita-kita lang gihapon ang tanan dito. Ato lang mga pangayon kay Ama. Kayot ta sa mga damutan, sa mga katalagman, kay karong panahon. Taghan na kayo mga pangitaw. O na ikisunod ni Mother sa unang panahon ito. Bandos ko bandos. Ratens ko ratens. Kana ang akong piling hinutukan, atong unang-unaon, nakana din ipamulong ni Mother kani ato nahitabog ng karon. Kaning atong mga kahimtang karon nga mag-ano na yung kalisod. Atong pangayon ni Mother na makasubay ng ipapunta sa atong mga kalisod. Kay dili man kay kita na kita mang tanan na niya sa itong kalibutan siguro karon nakatagam na ang aning kalisod natin dangatan karon. Ato lang pangayon ni Mother ni Ama nakatagan lang yabon ta grasya taas nga katagan lang maing lawas kay kana mao ang akong inspirasyon sa atong kinabuhi. Bisan tuod nagkalisod-lisod ta sa atong panginabuhi. Katagan lang gihapon kang mailawas kay mao na ang atong kapital sa atong kinabuhi. Nga pobre. Kay kung wala si Mother, wala man ang tanan. O magpasalamat ta kay Mother, magpasalamat ta kay Ama.
Ama, salamat kay mo gihatagan. Sa grasya nga among ipangayo kanimo ang kaayuhan sa among kinabuhi, ang kalagsig sa among kaluwasan. Nang hinaot kami, hatagan kami kanimo, hatagan kami kanunay sa among panginahanglanon adlaw-adlaw sa among kinabuhi. Salamat, Ama. Salamat, Mother. Salamat, Grace. Salamat, Ama. Ako do. Ay, Nananong mo mga mo na pugo no. Di ko to. Ay salang na. Okay, ang susunod na sa instrumental tune. Title is There We Praise the Lord. Daghang salamat. Boy Scout at Girl Scout. Ang susunod na saan? Ang sama sa lahanggan. Anayo lang po kakanta, organ, yung tanan niya, di nakawala. Ato pondo. Ako ang mission ni Mother sa Kabatas Region. So, unsay ikaayo nato karong gabi una. Ang kani ang tumong atong kamugong isa-isa. Mao ang pagsabunog sa yuta sa saad sa ika-30 katuig na atong aguman-uman rin. O napalamatan ko kay tubangan na nagkaanam na tao kadugang inaot pa unta may pagkahubas
usahay, kaanak, kagagmay, usahay, ilalang kalugas. Ano kaha, sa hinugan. Kung dili panahon sa okasyon, dili tayo muna ani. Kung panahon sa service day, Sabado, kay kanihan to, sa wakpata, sa pundok ni Mother, mawa ang ilan nato kita mo nga inuugi na. Sa laktong pagkasulti, ewa siya magpahalata. Kaya iya, pagpunta ko niyang panahon nga upupan siya sa kinaghanan. So, nagpakatao siya na babae. Kaya matod pa sa Biblia, sa Galatian 4:4, mao siya, kinsa nini ang kinsa siya. Ano ba, nabaday Ginoo nga babae. Mao kini nga. Sa ato ko upan karon, inaon pa. Punta. May kausaban kay nagkaraw ng nangagi karon pa magkakaniin hindi mga tao hindi karon yung kaya ang karaan sa karaan ang mga pagduan inaon pa untag nunay sa labutan kapag tugkan kinsa si Mother diya ato di alagaran karon hangtod sa kanturan naway kausaban kaya usahay magkapupang laktod pagkasulti. Sekarang daghan kay mga padungon. Karon kaunta dito mo siya. Sila ray mosunod kay kung kami mga tigulang na laktod pagkasulti, wala niya mosunod kay padayon na ang bisyo ni Mother. Maumay akong tahon o gila nalaktod pagkasulti. Kaya kita, bibiyak nata sa pari-pari. Sila pa upan magsulti-sulti sa mga kasayo. Kinsa si Mother? Mother. Si Mother. Pakita, kung kinsa ka mo nga niya kang Mother. Huwag pagduha-duha. Naamoy ka isog. Paglaban nila. Aron mo barog si Mother. Sa kamatuoran. Si Mother Silvia, usa. Kung masayod mo, siya ang ituboy ni Mother. Si Mother Silvia kasultiyon, anaan na kaniya. Siya mo at-at. Kung kita nakadungog, kung sa'yo isulti ni Mother, preso. Dili na to ilabas-pasok. Kaduha ta kadalunggan. Ang atong mata gamita. Tagsa-tagsa. Dili kay magpakabuang kita sa gawas sa mga katarungan sa uban. Kung sa inyo madungog. Kay kaning uban diri, kalagmitan ang ilang lawas o ang ilang utok wala diri. Kay ang gipaminaw ang sulti sa gawas. Wa sila baruganan. Kinsa si Mother Silvia na nagbarog. Ang Mother original sa iyang lihok. Kay matod pa ni Mother kaniadto. Wa pa si Mother Silvia magpakita. Mao gunay nadungog sa duha ko kadunggan. Nakita ko sa duha ka mata. Pag mawala na siya sa terminali. Gunay mo banos niya. Parihan niya gliho, parihan niya ang kataas, parihan kagamay, parihan niya pamayon. Labi na yun sa pulong. Sa sulti ba, pagpaglitok sa iyang nabil, huwag kalainan. Busa, huwag mo'y pagduha-duha. Respetuhan si Mother Silvia, na mao'y nagdumala ni Mission House ni Mother Original. Mother 012306-4. Mao na ang serial number na to. Aron mong masayon. Na di mo masalaan. Panahon na kamo naas kalison, naamas kalipay, naamas kasakit, naamas problema.
andam kamo pagtawag ang numero ha. Bisa nag asa mo napita. Malat sa akong masulti. Basta tinuod ninyo kanang gikan dire. Dili lang kay kung may problema mo, kung may toyo mo ni mother, o man pang mga sa kubangon na problema, si mother Bagyoy, blimo ninyo, mauna. Uy, hanakan sa inyong mga problema. Kung saan man, sa matag ko sa nato, kung matag sa ibaw, kung sa'y tinaguan nato sa itong kasing-kasing, kung tinuod ba talaga to ni mother? Kay si Mother ha, si Joseph, mauray nasayod sa atong kasing-kasing sa atong kinahanglan sa atong kinatibukan na lawas. Busa unta, magmatron mo, dili lang kay dinhi sa mission house, pati sa gawas. Kung naa na ganita sa hugtong sa Ginoo, o si Mother, atong saludo, dili usab-usabon ang kinaiyan nato. Dili kay paggawas sakay kung say mga panulti sa uban. Ang nakatunan din sa sulod sa misyon, wala na. Gano ka, unsa kay nakababag sa inyong kaisipan, na unta, dili na ko maingon nga ipangaliya. Kay matag-usan na to, una tay pagkuna-una, una tay katungod, pagsampit. Kay ang punishment sa Ginoo individual, pareha ka ni adto nga ipagi og lunok, dili na. Muna nga bisan asa napita, naay kabuliang, naay mahitabo, naay mga unsa dira kalamidad. Di na mo matingala. Kunya, gawas mo diri, mawala na inyong isip. Kaya ipalabon tong istorya to sa gawas. Ang napaminaw din mo diri mapakik sa inyong lughan, sa inyong kasing-kasing, o sa inyong utok. Busang matgunin ninyo na. Wa ko'y lain, hatag ko i-share sa inyo. Kay kani ang nagbarog diri sa kaniadto na ay dagha makasaksi. Ako magahila sa pagsulti tungod sa kahimtang ni Mother Zibra. Pero karon inyong nagahila at Mother say say napaminawan ninyo sa uban na inaoton sa dili kahit taga ninyo sa siya. Kaling kasing-kasing kong magno sa inyo, kay kita, ang satag-satag baruganan, ay bawa ang Diyos, o si Mother. Si Mother, sa ako nakita ingon, mao ang God the Father, laktod pagkasulting. So, kung magtuo mo, may liko-liko. Kay sukan, pag intra na ko ang misyon na, muadto lang kong simbahan kung doon ay mga parinti o mga ikagaw na ko. Imbita ro kung sa ilang mga okasyon. Pero dungka sa sarili ko. Sukan, pagbarog na ko ang misyon ni Mother. Siya na ang akong paglaon. Unta dinhi sa ato kataputan ko karon hindi ko kalimutan. Dili unta ko matumba
sa mga panuway, sa mga kining pagsulay, kay labihang kahait sa pagsulay karong panahon na. Unsa kahay nakatunan sa matag usa nato diri nga ni as missionary atong tapukanan. Kay ang di pamuhat buhay. Ang dili